Extended ang serye ng Houston Rockets at Los Angeles Lakers. Hindi pa tapos ang laban. Halos mapikon si LeBron James kay Alperen Sengun. Hindi naman sumapat ang pagbabalik ni Austin Reeves. Ang init ni Jabari Smith Jr. mga idol. Ano-ano nga ba ang nangyari sa Game 5? Tara mga idol, balikan natin ang mga naging kaganapan. Well, sa laban na ito, pinatunayan ng mga batang Rockets na hindi sila basta-basta bibigay. Sa simula ng laro, mukhang kontrolado pa ng Lakers ang momentum. Malakas ang kanilang opening quarter mga idol. Nagtapos ang unang quarter sa 28-21. Lamang pa ng 7 points ang Lakers. Nakikita natin agad ang presensya ni LeBron James at ng kanilang inside game. Lalo na kay DeAndre Ayton na dominant sa rebounds. Yun nga lang mga idol, dito nagsimula ang kwento ng Rockets sa second quarter explosion. Biglang bumaliktad ang laban. Mula sa pagiging down sa first quarter, nagpakawala ang Houston ng 30 points sa second quarter kumpara sa 19 ng Lakers. Dito nila kinuha ang momentum at nagtapos ang first half na lamang ang Rockets 51-47. Ano ang naging susi nila? Team basketball, walang selfish play, lahat gumagalaw, lahat involved at dito rin natin nakita kung gaano ka-dangerous ang young core ng Houston. Pagdating ng third quarter, mas lalo pang pinakita ng Rockets ang kanilang dominance. Hindi lang opensa, pati depensa gumana. Pinahirapan nila ang Lakers lalo na sa perimeter. Ang Lakers mga idol ay 0% sa 3-point shooting sa third quarter na ito. Walang pumapasok kahit isa. Dito rin nagsimulang uminit ang emosyon sa loob ng court. Halos mapikon na si LeBron James kay Alperen Sengun dahil sa physicality at smart plays ni Sengun. Hindi lang siya scorer mga idol kundi playmaker din. Nag-record siya ng 14 points, 9 rebounds at 8 assists. Halos triple-double performance ang inambag ni Sengun. Pagpasok ng fourth quarter, sinubukan ng Lakers na bumalik. Nagpakita ng effort si LeBron James na nagtapos with 25.7 assists habang si Austin Reeves naman kahit medyo hirap sa field goal 4 of 16 mga idol ay nakaambag pa rin ng 22 points dahil sa free throw 12 of 13. Pero kahit anong pilit ng Lakers, hindi sila pinayagan ng Rockets mga idol. Kahit lamang ang Lakers sa rebounds na may 41 kontra sa 34 ng Houston at lamang din sa points in the paint, mas naging disiplinado naman ang Rockets sa bola. Kita sa stats, 15 turnovers ng Lakers habang 11 lang ang Rockets. Malaking bagay yan mga idol. At syempre hindi natin pwedeng hindi banggitin ang naging bayani ng Houston ngayon. Si Jabari Smith Jr. Siya ang nanguna sa scoring na may 22.7 rebounds at 4 3-pointers. Solid performance sa magkabilang dulo ng court. Malaking tulong din si Tari Eason na may 18 points, energy guy na hindi tumitigil. Si Amen Thompson 15.7 rebounds at 4 steals. At si Reed Sheppard na may 12 points at 6 assists, playmaking at shooting. Mayroon ding bench contribution mula kina Okogie at Finney Smith na nagbigay ng importanteng minuto. Ang pinaka-importante sa lahat, hindi sila natakot. Kahit veteran team ang Lakers, pinakita ng Rockets na kaya nila makipagsabayan at hindi lang sabayan kundi talunin pa. Dagdag pa dyan, hindi rin naging sapat ang pagbabalik ni Austin Reeves para sa Lakers at kahit na may mga pagkakataon na mukhang makakabalik sila sa laro, laging may sagot ang Rockets. Ngayon ang tanong mga idol, kaya bang kumpletuhin ng Rockets ang comeback? Game 6 babalik sa Houston, home court advantage na nila. Momentum nasa kanila, confidence nasa kanila at ang Lakers ramdam na ang pressure. Kung magpapatuloy ang ganitong laro ng Rockets, teamwork, depensa at composure, posible ang isang malaking upset sa seryeng ito mga idol. Well, abangan natin ang Game 6 dahil dito malalaman kung matatapos na ba ng Lakers ang serye o tuluyang mabubuhay ang Rockets at makapag-comeback sa seryeng ito.